Ito nga pala guys yung next na paglalagyan ko ng crayfish. Ililipat ko sila dito kasi medyo marumi na yung kanila pinaglalagyan. So at least once a month ita-transfer nyo sila sa isang malinis na lalagyan. At kailangan may mga gapi rin dahil para ma-avoid natin ang dengue. Sila ang kumokontrol para magkaroon ng kiti-kiti o mabahayan ng mga lamok yung pond. So maganda yung mga gapi. Yan. Ayan sila. Hindi naman kailangan sobrang dami. Actually marami na tong quantity na to para dito sa 3x4 na lalagyanan. Feet. 3x4 feet. So nilagyan ko muna ng tubig para maka-adapt muna yung temperature at saka yung trapand. Kung may mga toxins man sila, so medyo mag-evaporate muna, wala muna kahit papano. So siguro mga after 2 to 3 days pwede ko nang ilagay dito yung mga breeder crayfish ko. Kakatuwa yung mga gapi, nakakalibang silang tingnan kasi ang gaganda ng kulay nila. The more na malaki yung paglalagyan nila, the more na active sila. Pag medyo maliit or parang aquarium size lang, hindi sila ganito ka-active. Ang level ng tubig, at least isang dangkal pwede na, or mga between 5 to 8 inches ang height ng tubig, pwede na yun. One day na tong trapand na may tubig, una-una ko talagang nilalagay kaagad yung mga gapi para obserbahan, lalo na kung may problema yung trapand at saka yung tubig na ilalagay ko. Kung hindi naman first time yung crayfish na ita-transfer ninyo sa area, okay lang yun. Diretso na lang kasi naka-adapt na sila sa environment. At kahit na hindi masyadong required ang oxygen or aerator dito sa pond, at least nilalagyan ko pa rin. Wag nyo lang kakalimutan lagyan ng stopper dahil yung ibang mga crayfish may malapalo sila kaya nilang tumawid dyan sa hose ng aerator. Kaya nagbubutas ako dito ng binubutas ako yung takip, tapos diyan ko pinapasok yung hose para kung umakyat man sila, at least hindi sila makakalagpas, dudula sila dyan sa kahit na anong bottled water, pwedeng Coke, kahit na ano. Medyo tansyahin nyo na lang yung height mula dito hanggang dito, pwede na. Yung ginagamit kong aerator sa Shopee ko lang nabili. Hindi nyo kailangan bumili ng malalakas na wattage, 18, 20, 22 watts. Bale
capable na siya sa, may split mo na siya sa dalawa. Kompleto na siya, kasama na pati yung aerator stone. Ito na adjust mo siya dito, pwede mo siyang lakasan, maximize, or higpitan ng konti, o i-control mo yung bubbles niya, pwede dito. Pero syempre since maliit lang naman siya ang kaya niya, pwede mo naman i-maximize na, hindi masyado malakas ang buga. Pero ito, ano to, 1 watt lang yan. Means napakatipid sa kuryente. So kahit na 24/7 mo siyang ilagay, hindi mo masyadong mararamdaman yung kain ng kuryente niya. So since dalawa yung pan ko, naka ano na siya, naka split na siya into 2. Ito yung isa. Pwede na siya kasi hindi naman siya katulad ng tilapia na kailangan mo talaga na malakas yung aerator para sa malakas yung oxygen nila. So kahit nga walang aerator, kahit nga malakas yung oxygen niya o mahina, okay lang. Kung nagtataka kayo kung ano yan, dahon ng talisa yan. So mas maganda siya ilagay as a herbal kasi kinakain nila yan, gustong gusto nila yan, madaling maubos. So nire-ready ko na lang. So kita nyo kung gaano nakadumi kasi 1 month na ito. So nagpapalit lang ako ng tubig every week, nagbabukas ako, nagdadagdag, basta kinokontrol ko lang siya. So since bala ko naman siya ilipat na dito sa kabila, hindi ko na siya kailangan pataasin pa yung level ng tubig. Yan. So that's it. So hintayin nyo na lang yung susunod na vlog ko pagka i-set up ko na siya dito sa mas malinis na pond. Okay? So preview lang, meron pa ako dito. Nandito yung mga growers ko. At dito ko naman nilalagay yung mga gapi na pinapalaki ko. Sila ang dami. Pag nakikita nila ako, excited na sila kasi alam na lagi ako nagpapakain. Alright guys, see you next vlog.